Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. At syempre, gaya ng dati, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka naman dyan, boss, di ba? Para di ako nagalit sa'yo. Syempre, gusto kong pasalamatan ng mga walang sawang sponsors natin, you know. Gracia Worldwide kay Boss Jack Chris. Maraming salamat, boss, sa literal na grasya palagi. Thank you, bossing. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Ayan, oh, Crown Manila. Diba? Ternuan lang sa whitening, boss. Shoutout sa iyo, Kuya Nico Manning. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Yun, maraming salamat, Papa Otep. Yung suot ko nung kahapon, puro jersey type, egocentric po yun. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex Llagas, sa mga solid na distinctive, yun, yung mga acid wash. You know, Skin Goddess. Maraming salamat, Madam Freya. Yan, kung napapansin nyo, medyo nag-ano ako ngayon, pinapa-blooming ko ang aking muka. Pacquiao Clothing kay Ninong A.R. Ramos. Maraming salamat, Ninong A.R. Ramos. Shinwear kay Kuya Mabagtingla. Maraming salamat, Kuya Mabagtingla. Ayan na. Ang dami na nating sponsors, no? Syempre, kailangan natin yan para magtuloy-tuloy tayo sa ano natin. Syempre, para may mga sinusuot din tayo. At yun, gusto ko lang magpasalamat sa Skin Goddess sa pag-aalaga nila sa aking face. Kahit ganyan yan, utang, abangan nyo. Ngayon, sa Underport pa ako, mga ilang araw na lang, pang, di ba? Piolo Ascal. Okay. Etong i-review natin ay battle ng dalawang champion sa Motus, Class G versus 3rd D. Let's get it on. Di na sila nag-coin toss, pinag-usapan na nila. Pinili ni 30 mauna. Tigtulong minuto dapat pakinggan natin unang banat ahon voting day 2. Bugo kayo ning piste. Sa imong level pa ko nanaog. At nagbisaya na ako, Rick. Ubus na yung rekta na agad. Intro pa lang. Inubos ko na Tagalog sa Motus, boss. Dito naman. Alam kong tatakbo lang sa pisngi at adik yung baon niya. Well, guess what? Yung tinatawag niyong lubog na kaahon na! Galing. Alam ko ginamit niya na yung kay ano, no? Kay Nego G, pero yung nag-ahon sa ligang to. Pero yun nga, ang ginamit niya naman dito, pisngi, nakaahon na. Galing. Niyabangan mo ko na 700k views battle mo. Beach top, talo ka doon. Obvious kinana. Paalala ko lang yung inaangas mong views sa flip top, sa Motus ko ginawa. Sinabihan niya pa si Rafia na 8 taon nag-rap bago nakapag flip top. Kesyo 4 na taon lang kailangan kung kasing galing niya. 4 na taon? Sir, hilaw pa to. Kasi 1 taon lang kailangan mo kung ikaw ako! Eto, pakiramdam ko mga binabato rito ni, puro selfie bars pa yung binabato rito ni 3rd D, no? Pero epektibo, dahil parehas silang champion. Alam mo yun, parang mas inaano ni 3rd D rito na mas magaling ako sa'yo dahil 1 taon lang. 1 taon lang nasa flip top na ako. Sinitapan niya si Rafian dun sa lolong. Yung panlalait, panay. Pero bigkas niya sa buhaya. Buhaya? Patay. Laban nila Lipen Pluma, sabi niya. Kakabike mo, galit na tito mo, panay ka na lang pagpapatibay ng uncle. Ito! Uncle? Dichong! Highlight ko lang neon! Tas astang high-end ka dito, di mo alam saan yung tuhod, manood ka ng Finding Nemo! Undefeated ka? Tignan natin ngayon. Dura ko may effort. Pagka-drop ko sa class check, burado yung record! Class! Ay, tangina mo. Class! Fuck.
Class, walang binatbat to. Natural na uulit ako sa class kasi nga binagsak ko. Pangalan niya, Glenn Gipelano Galicia. 3G, nababagsak sa pangatlo. Oo, may Galiciang nagpapakamot. Mahiya ka sa balat mo! Cavite na... May Galiciang nagpapakamot, mahiya ka sa balat mo. May galis siya. Nagpapakamot. Nagpapakamot. Si Tomas. Papakamot! Mahiya ka sa balat mo! Cavite na silang nagtulong-tulong para umangat, di na para isipin. Pwes ako hihila sa talet, makikita silang nakabitin. Idol mo si Mot, pwes sentro ng Luzon, agarang tatamaan, kathana baliktaran, nang maipakita na Maynila ang nilamayan. Nilaro mga salita, yun ang naatang sa bano. Oo, may tuisyong kalakip class, to ay pangaral ko sa'yo. Solido na suntok, sanhi ng pagkamatay ni Glenn. Kasi ang durugin tong class, yun ang nangyayari. Ay, prime. Kayo na mismo ang nagsabi na pag Bisaya, nawawala sa metro. Pues may kasunod kung naatake. At masasaksihan nyo na yung pagkamatay ni Glenn ay tutugma sa nangyayari. Watch out! Ayun natin yung parang... Gay! Sapa, gay! Ako ang unang kampiyon ng Motus. At dahil doon naaangasan siya. At kung bakit pangalawa lang yung third kasi inuuna niya, kayabangan niya. Kasi nasa Motus pa lang siya. Panay na ang call out, lakas. Total pag di niya kaya, merong guro na susuporta sa task. O estudyante nung maestro na pagdating sa klase ang bargas. Pwes pagbagsak din ang labas. Maestro, mukhang di mo nasabihan yung estudyante mo na masamang tumawag sa klas. Kala mo naman talaga meron siyang arit batak. Yun pala meron siyang kapit na gad, kaya automatic sa top. Di na natatalo. Nag-champion na sa Motus. Kinuha pa ni Arik agad. Tila ba yung swerte sagad? Tila ba araw-araw Pasko, ganyan pagpanay ang sabit sa sak? Ha? Ha? Pasko, sabit, sak, medyas, sabit, Pasko? Seryoso? Oh, hihi. Kumbaga na-gets naman yun ng crowd eh, pero siguro hindi lang ganun kalakas para sa kanila. Pero na-gets ng crowd yun. Pasensya na, galing kami Motus eh, kaya ganyan kami magsulat. Panay ang sabit sa sak. Gusto pa agad maging si Sixth Street, kala mo talaga malaki na yung nabahagi niyang ambon. Kasi tirador din daw siya ng kabisayaan, yan ang palagi niyang aksyon. Gusto agad maging si Six, nitong si Three, nasa kalahati ka lang nun. Usapang dibisyon, sabi niya, tinawag ko kaming probinsyano. Bisakol! Malamang taga Davao ka. Style mo, bulok. Hingi simpatya sa mga Bisaya para makahakot support. Kinukuha yung loob. Kulang na lang lumuhod. Para pag tinapos ng probinsyano, may tanggol ng kasunod. Galing yun ah. Ganun ba yun? Di-distract pa, putang ina. Para tumigil yung palakpakan, yan yung technique niya na pan-distract. Tangina mo nagbayad ng ticket yung mga yan, hayaan mo sila na mag-react. Gago ka.
Nawala si Class G rito ah. Hindi ko alam kung nawawala siya dahil walang masyado nagre-react sa crowd sa lines niya. O napalaban talaga siya kay 3D. Tapos siya daw yung nag-angat sa Motus. Seryoso? Yung ganyang lirsismo. FRBL Puluiho, 2 liga pinanispo. Sa mga champion nila dito, ako mismo nakatibo. Kaya kung ikaw yung nag-market dun sa Motus, ba't nasa akin yung resibo? Kapal na mukha mo! O tinalo ko mga... Tangina, dinuldol, no? Kapal na mukha mo. No? Wag, boss! O, kaya kung ikaw yung nag-market dun sa Motus, ba't nasa akin yung resibo? Kapal na mukha mo! O tinalo ko mga champion nila habang siya nandun sa Motus. Wino-wordplay yung 2 years sa 2 years. Tapos feeling mo galing man. Sa tenga, sakit niyan. Ang labo nun kahit pa 2 years o 2 years mo pakinggan. Kaya tengang ina mo. Ibang klase ka na mag-isip. Ginawa mong 2 years, yung 2 years, may problema ka sa pandinig, gago. Yan si 3D Bacalso at minsang niyabang niti, nangingilag lang daw yung Class G pag nilaban easy. Di niya alam, may halong Ilocano, yung tapang ni G. Dun pa lang, di ko na kailangan Ilagan City, tanginan to. Final sa Motus, sabi niya, bugog kayo ni Piste sa imong level ba ako nanaog at nagbisaya na ako rin kasi ubos na yung Tagalog. Yung mga tangang Tagalog naman nagpalakpakan. Sa sikat niya na pasabog, pues sa akin sila't di ka aabot kung sa bibig mo na nang galing nahirap ka sa Tagalog. Karon ng imong giistorya mabalik sa imuha pisting yawa. O ginamit ko salita nila. Pero dito basta panggagaya, pinakita ko lang na yung mga Tagalog ay kayang-kaya yung Bisaya. Yawa! Maraming hindi lumanding na punchline dito si Class G, no? May mga pailan-ilan na magaganda rin pero mas marami yung hindi lumanding na maganda eh. Tapos nag-freestyle pa siya sa gitna. Para sa akin, round 130. Wait lang. Try ko lang ha. Yung linya daw ni 360, ganon ba ka-profound? O baka 360 kasi silip lahat ng angle pag bumubuo ng round? Sabi niya, kahit baliktarin pa natin yung katakataka, ha? Ang Ganon mang ulol, di ba? Katakataka. Sabi niya, kahit baliktarin pa natin yung katakataka, ha? Ang masasabi ko lang, kakatawa ka. M-site, katapusan mo na. Katakataka ang puta, lakas mo magbiro. Tapos sasabihin mo, maayos yung linya, reference mo, akata. Gago di yun matino. Gusto mo magka-bars, tas yung line naka-attach? Gumawa kayo ng content ni Badang. Titlean nyo ng, Sometimes When We Touch. Pero joke lang, Sir Badang. Wala akong plano na mambash. Kailangan lang himasin ng tong G ninyo mapalabas. Speaking of mapalabas, sa mga nakaraan niyang battle, naglabas ng juice, alak, charyo, lighter at marami pang iba. Aning ka na rapper dat binabasto. Sa susunod galing naman sa battle yung ilabas mo. Laban nila ni Lax Harty, sabi niya, tong heart beat, di nyo na ulit ito mararamdaman. Flat yung linya, severe katha niya. Gusto mo pala masyak yung heart cleaner mo sana.
Paano ba yun? Yung mga ganong line mark, no, delikado rin para sa akin, sobrang delikado niya gawin. Dahil kailangan, pag nan-line mark ka, epektibo. Katulad nun, ginawa ni 3D, pasok yun, pero sugal. Dahil yung line mark kasi, kukunin mo yung line ng kalaban, tapos parang gagawa mo siya ng katarantaduan or ibabalik mo sa kanya ng mas matindi. Kaya ako siya sinasabing delikado dahil ano na yun kailangan magawa mo siya ng epektibo talaga dahil ano na yun, binitaw niya na yun dati. Tapos kinuha mo para gamitin pang atake sa kanya. Kailangan magawa mo yun ng epektibo dahil pag di mo nagawang epektibo yung pangla-line mark mo, mas makakabawas pa siya. Dahil alam mo yun, isang buwan mong pinag-isipan yan o isang buwan mong pinractice yan yung line mark na yan Dapat epektibo yan. Dahil yung kinuha mong linya sa kanya is sa mga nakaraang battle pa. Para siyang rebuttal na sobrang tagal mong pinag-isipan. Para siyang gano'n. Tapos hindi lalanding ng maayos. Para sa akin yung line marking ay sugal. Nala-line mark din ako pero hindi ko nila-line mark yung buong linya or ire-rebat yung buong linya. Minsan nga, kukuha lang ako ng kapiraso sa lines niya. Tapos, i-exage ko na yun. Hindi ko talaga totally babarahin yung buong linya niya. Itong ginawa ni 3D, ang ganda nito, ang ganda ng ginawa ni 3D. Sugal pa rin yun. Buti ka mo epektibo. Pero meron kasing, ang plot ng linya. Parang hindi ganun ka Hindi, kung napansin nyo, hindi ganun kalakas yung nakuha niyang reaction. Si Birkathanya! Gusto mo pala masyak yung heart Cleaner mo sana! I-expose kita ngayon. Ready na kayo? Di mo ko mabibigyan ng leksyon. Ibang klase ako. Linyang ninakaw mo kay Kilua. Natutukan mo ba? Tol, kilala na yung nandudukot. Dinukutan mo pa. Yung linyang liver ang may kaso, ginamit niyang buwang. Gago pyesa yun ni Mokujin, kinahoy mo lang. Pati yung pinapatay yung nag-aarkitekto, di ba ganito yon? Nagpapatay yung arkitekto, proyekto, tapos na. Linya yun ni Lanceta kay Apok. Ginaya, ugali mo magmaasim. Nagigipit na yata, kaya napakapit to sa patalim. Ikaw mismo babagsak sa mga nilalaro mo na parang makapili tumbayong sinasaulo. Habang ako, binibuild up ang sarili. Iba sa before. Oo, patay yung inaayos parang imbalsamador. Nagyayabang ka ng wordplay? Pag nilabas ko aking angas, kung kalaban, mababakla sa akin. Yung mga piyesang nabuo, tsak, mababaklas sa akin. Mga bersong simple, nagawa ko pa na mapalalim, na kaya nga ako nag-step up nang maipakita na mababaklas sa akin. Mababaklas sa akin, mababakla sa akin, tapos yung mababaklas sa akin, mababaraw yung klas sa kanya. Ang galing. Tatlong Tatlong meaning. Nagawa ko pa na mapalalim, na kaya nga ako nag-step up nang maipakita na mababaklas sa akin. Parang payola, abot pa ilalim. Stats, gawin mong stable. Sa oras na magpayanig, matiklas, under the table. Behind ka na sa topic, tong student need ng tutor. At sa mga nagsasabing nangunguna ako sa class, it's an honor. Ngayon na daw yung deadline, kailangan tong habulin. At para maging professional yung class, kailangan kong tapusin. Bata to ni Sur, pinagbibigyan ko. Tong produkto ng henyo, kayo naman, sisiw lang to. I-ready mo na bawat fake mong sabat. Walang angle sa tibo, gago straight to lahat. Inaral ko yung pyesa mo, punto ay wala naman. Kung ituturo mo kung adik dulot niya ay katangahan,
At ngayong natutuklas, ulo ay nagkalaman. Tapos pa rin ang second round ni 3D. Ngayon natin kung makakasabay si Class G. Tinatawag siya na adik. Kasi yung itsura niya pambatak. Pero para sa akin, di sa postura, kundi sa estilo niya, banaag. Kasi magbabanggit yan ng kung ano-ano kahit sa kalaban di akma. At kung sa motos ganung banat yung nauso na pantapak, kung doon nakaka-score ka, kahit di ka rumekta, dito walang ganyang palakad. Kaya ano, flip top, game! Sinusulatan siya ng mga kagrupo niya sa Luzon para lamang may mahain. Pati mga tropa niya sa Visayas, sa kwaderno nagsasalin, maging mga idolo sa Mindanao para pag lumaban siya, palarin. Kaya pala out of nowhere mga tira niya kasi kung saan-saan nanggaling. Magtutuliner yan hanggang matapos yung battle. Ang sakit mo na sa ulo, di ka na naawa. 1-2 ka ng 1-2, di ka na nagsawa. Anong style ba yan, bay? 1-2 sawa? Kaya nga hindi kita gustong kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Kaya di mo kailangan magpasalamat sa akin kung bakit sa line-up ka nasingit. Kasi ikaw ang dahilan ba't ang mahal ng entrance. Di mo man lang ba naisip na sa kaka 1-2 mo ng 1-2, naging 1-2 rin yung ticket, gago! Ang konti tuloy natin. Ina mo kasi. Oh, mahal ng ticket. Kasi yung mga bars na ito, pulido, walang sabit. Gaya nung sabi niya, timbog pa rin tong isda kahit dinameta ang gamit. Dinameta ang gamit. Pagsabog na, tulog na. Hindi yung tamang wordplay ng pilit. Paano mo matitimbog yung isda kung ganyan ka mag-isip? Mali yung gamit mo sa dinamita, dapat tinry mo din init. Tapos, magaling daw siya mag-multi. Pero nirime niya yung hindi nag-work, no? Sa. Sino niloloko mo? Sinong niloloko mo? Gago. Pag ako tumugma, puro solid yan. Gandang Aubrey Miles kung susumahin. Samantalang yung 2 rhymes niyan, parang Aubrey lang. Kaya nga Miles pagitan namin. Kaya kung nakalusot tayo... Kaya nga Miles pagitan namin. Aubrey lang. Sa kanya pag nag-rhyme siya, Aubrey Miles. Tapos yung si 3D daw, Aubrey lang. Kaya Miles pagitan namin. Galing nun. Gandang Aubrey Miles kung susumahin. Samantalang yung 2 rhymes niyan, parang Aubrey lang. Kaya... Yes, yung 2 rhymes ni Aubrey. Nga Miles pagitan namin. Kaya kung nakalusot ka kay Nego G, kasi yung sulat niya hindi banayad, tong sulat ko lahat panatag, nakafix to, walang patawad. Oo, nanalo yan kay Nego G nung finals. Kaya gumanda yung datos at bigla siya nag-appear. Pero kung tutuusin, di niya kailangan ng nego kasi handa siyang gumastos para sa karira. Kasi lahat ng tao sa motos nililibre niya para makakuha lang siya ng boto. Nagbabayad ng mga ghostwriter para magkalinya siyang pantodo hanggang nanalo ng 20K. Kaso yung nagastos niya mas lobo. Hindi sakripisyo tawag dyan. Ang tawag dyan galawang bobo. Kasi kung natural, yung paglago mo 3, di mo kailangan mag-abono. Galing nun. Palibasa, di mo alam yung roots. At di mo yan matatanggi, Brad. Kasi pangalan niya 3D. Kapangalan nung dating company Tipsy D na ngayon hindi na mahagilap. Hindi mo maiisip pagpangalan ng ganyan kung talagang tunay ka na hip-hop o pwede ring. Oo, rapper ka na noon pa man pero di ka sumusuporta sa flip-top. Ngayon alin doon? Round 2. Tangina, dikit to ah. Nagustuhan ko yung mga... Nagustuhan ko yung kalahati ng inano ni Class G rito.
At pakiramdam ko, yung kalahati lang din yung nagustuhan ko dun kay 3D. Yung pagpasok na dun sa pag-mock niya nung yung sa heartbeat. Siguro bibigay ko ng tabla tong round 2. Bibigay ko ng tabla. Pare silang magaling dito pero kalahati lang eh. Bibigay ko ng tabla tong round 2. Pakinggan natin round 3. This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team one centralized workspace where we... Galing. Sino nakapanood ng Spider-Man? That's right. Pwes magigets nyo yung game. Tol, hindi ito lame. Nagamit lang yung webbing na pahinto ko yung train. Yung nais kong respeto at palakpakan, natutupad na nga rin. Saktong Spider-Man yung tema na kahit matumba, tao magbubuhat sa akin. Panay ka lang sigaw, sound mo magulo. At kung idadamay mo na buntis sa asawa ko, salamat, dunay proud ako. Kasi yun ang pinakamagandang round kong nabuo. Pero nanganak na asawa ko, bago pa lang. Oo, misis ko ang nag-deliver pero cargo ko yan. Ang hilig pamandamay yan ang trip ng papansin. Nakakahiyang di magkaanak, tagasilang ka pa man din. Kung sakit, iindahin kahit umabot pa sa future. Generation mapuputol, sampal to ni the third sa di man lamang magka-junior. Saluhin mo yan lahat, pinato ko na atake. At tandaan mong hanggang multi ka lang class, di mo kaya magparami. Kung nilait GF niya sa battle, nagrebat ng panay angle sa GF ko, dun ka lang kasi nakakaskor. Ha? Sa GF mo, nakakaskor. Saklap nun binenta. Panong di makakaskor? Palpak yung depensa. I-relate natin sa chess. Nang sa week na tumaatang, nalik pa yung galawan. Yung move mo legal trap. Kasi sinacrifice yung queen. Ma-check lang yung kalaban. Hindi ko siya binastos. Bagkos pinagtanggol. Kaya nga dinamay ko. At talagang 50-50 yung lalabas kasi yung kabiyak inalay mo. Panoorin nyo, Class G versus Jiran, may binitawan siyang, mga talento niyong Bisaya sa Manila pinagtatawanan. Ang tagal kong inantay tong araw na to, tanda ko yun lahat, sa pag-iensayo dinala, gumastos bumiyahe, sumali ng turna at mga Tagalog kinana, kaya sampal to sa yung muka, ito'y bawing Bisaya, naging ganap akong kampyon at sa Luzon ko ginawa! Ano? Sana yung segment ko? Wait lang. Sa Luzon ko, wait lang ha. Dahil sa Luzon ko ginawa kasi real talk, di po ako gumagamit. Pero lagi niyang sinasabi na kaya ako umaangat dahil sa tama ng bato. Style na pambano. O baka di mo lang talaga maamin na mas high ako sa'yo. Nakapagtapos ng pag-aaral habang nagra-rap, nag 1 minutes, naging kampyon, undefeated, tapos ahon. Sampal sa'yo, gago. Nagawa ko yon nang di gumagamit. Paano pa kaya kung nagsabu pa ako? Tandaan nyo, ender niya, round 1. Palakpakan nyo yan. Nagbisaya ng konti itong Tagalog, tapos translated mga angle. Tol, mahiya ka sa Bisayang nagtagalog buong battle! Asintadong tirador! Malabong magmintis! You will miss this class! Class dismissed! Putang ina mo, kailangan makasabay ka rito, Class G. Hindi daw ako magkaanak. Hindi ko daw mabuntis yung asawa ko. Tangina, bobo ba to?
Paano kung mabubuntis yun? Tomboy ako. Game! Pansin ko lang, ginagawa niyang bars yung mga angle sa kanya. Yan ang naisip niyang paraan. Buntis yung asawa, pero walang trabaho. Pag-aadik malamang. Yung yaman galing sa magulang, nasa verse niya na yan. Imbis punan yung pagkukulang, ire-rebat niya na lang. Gaya nung laban nila ni Nego G, sabi niya, o di ako marunong kumanta, pero ilalaglag kita. O di ba? Sa battle rap, tinatakpan pa. Pati kayo, tinatanga na. Di niya kasi kayang gumawa ng sarili niyang kanta, kaya sarili niya na lang kinakanta niya. Ganyan yung tipo ng mga rapper na masabi lang na rapper, masaya na. Sobrang importante ng kanta sa artist, pero di niya magawang mag-abala. Tapos nagre-reference pa ng Silver Toes. Parokya ni Edgar pa talaga. Pero pag usapang music, tong si pare ko, di niya alam yung halaga. Tapos sasabihin mo, hindi sinasagot ni M-Site pamasahe mo? Bakit sino ka na ba? Inaawitan mo na agad siya, hindi ka pa nga marunong kumanta. Tsaka bago mo sumbatan si M-Site na nakarating ka sa Manila, tapos di ka binayarang tanga ka, isipin mo muna, nakarating ka dyan nung wala kang binayaran sa kanya. Tangina ka? TF, bayad sa pagdayo? Lahat daw yan, wala siya nun. Sagot niya daw yung pamasahe niya. Wala namang nagtatanong, gago. Speaking of M-Site, winoid play niya yung rugby. Tsaka rugby. Nung 1 minutes, aba nice G. Kahit ginamit na yun ni M-Site kontra Lip Cram, bandang round 3. Sa kanya ka na nga sumisip-sip, ninakawan mo pa ng lines 3, sobra ka na nga kung makadikit, kinuhanan mo pa ng rugby. Tibay mo naman. Kinarma ka tuloy. Kasi pagkatapos niyang sabihin yung rugby, nag-choke, mga 10 segundong nanatili. O pagkagamit niya ng rugby, biglang nawala na sa sarili. May linya pa to na narinig ko, kaya ako nang gigil dyan, aba, sabi niya. Di ba pangalan ng tatay mo? Parang puro ano sila, no? Pareha silang dalawa, no? Na puro line mark yung ginawa, no? Parang nag-uungkatan sila ng mga linya ng kalaban nila. Mga linya nila sa naging laban nila lately, no? Earning, ba't wala kayong ipon? Pues ito na yung paniningil, tanga. Pues ito na yung paniningil, tanga. Ginawa niyang Earning yung pangalan ng tatay kahit hindi naman talga. Di ko alam kung nag-iisip ka pa kasi mapipilitan ka lang gamitin yung Earning kapag nagigipit ka na. O sige na, kayo na mayaman. Kaso ang masakit lang doon, parang chest din, chong. Kasi yung tatay mo ay king, tapos ikaw naman, ampon. Oh, diba kahit ikaw nagtataka ka, wala kang picture nung baby ka pa. Tapos ang dahilan natuto ka daw ngumiti, aba grade 3 ka na? Oo, ngayon na kita sasampalin ng katotohanan ng sa kayabangan madala ka. Di ba lagi mong pinagyayabang na mayaman ka? Sa mga mahirap, mas malala ka. Kasi kahit hindi ganun kasagana, ang importante yung mga tunay na magulang na kasama at yung mga ganun kasaya na alaala. Third, di ba kalso, yun yung kayamanan na wala ka. Ano masakit? Ganyan man dis pag malupit, walang daplis tsaka punet. Nasabi ko na yung gusto kong iparating, makakaalis ka na ulit. O umulit ba? Oo, kasi yun yung ender ko kay MR Industria. Yung pangatlo ko na tinapakan. At mukhang hindi nyo inasahan, may deja vu na kaganapan pagkat nasaksihan nyo ulit kung paano ko tinapos yung third ko na kalaban. Nanibago lang ako kay Class G, no? Kasi yung mga napanood kong laban ni Class G, hindi siya pahinto-hinto na katulad ng ganito eh. Yung para siya nakikiramdam sa reaction ng crowd. Talagang tuloy-tuloy siyang, kahit may reaction yung crowd, wala siyang paki doon, tuloy-tuloy siyang nabanat. Dito kasi parang pinapakiramdaman niya eh. Marami siyang hinto. Pero yung mga linya niya rito sa round 3, maganda naman.
Pero yun nga, siguro dikit din, pero kung i-scorean ko to ng 8-10 siguro. Para sa akin mas malakas yung round ni 3D sa round 3 dahil yung mga napili niyang angulo doon nagaganda rin. Ayun, round 1 and round 3 para sa akin kay 3D yun. Round 2 tabla. Hindi pati yung Class G talaga na inaasahan ko. Parandam ko sana pukpukan, no. Yun, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.